Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng mga kaloslos of official. Ito, survey to. Nauso ng survey, labanan politiko versus ipis or daga. Ito ngayon, labanan Anticler versus parot. Kasi uso ngayon sa social media yung mga nagsasalitang parot. So tanong, sino ang pinapaniwalaan mo kapag nagsasalita? Okay? So sa parot, mag laugh emoji ka lang. Kay Anticler, mag-like. So mas madaling botohan ng like dahil nakalabas na yung like eh. Iganon mo lang, like. Kumpara kung laugh emoji, i-press mo pa siya, mag-effort ka pala para lalabas yung laugh emoji. So, tingnan natin sinong nanalo. Yon. 4,200 people who reacted o bumoto. Grabe. Landslide. 4,100 laugh emoji. O, ibig sabihin, mas naniniwala sila sa parot. 60 lang ang nag-like. Ano ba yan, Anticler? Wala pang 1% ang pumili o naniniwala kay Anticler. Mas naniniwala sa parot. Pareha sila sa kanyang amo, si Pangulong Marcos. Kanina may nakita ko na post. Pinaglaban. Una, PBBM versus ipis. Grabe, panalong-panalo ang ipis. Halos 98% pumili sa ipis. BBM wala. Sabi ng nagpost, subukan natin ng iba. Daga naman. Pinaglaban niya, daga versus BBM. Ganon pa rin. Mapaipis man o daga, mas lalong naniniwala sila sa daga or ipis. Meron pa akong isang post na pinaglaban naman, Barsaga versus PBBM. Kanino kayo mas nagtitiwala? Nako, overwhelming. Barsaga, halos 90+% pumili kay Barsaga. So, like amo, like defender. Kung sino yung amo, yun na rin yung tagapagsalita niya. Kasi nga, Anticler is the muka ng Pangulo. Kung ano ang sinasabi ng Anticler, yun na yung sinasabi ng Pangulo. Ganun yun. So, tingnan natin ang mga nag-comments. Zalde Arazo, parot ako, di yan nagsisi nungaling. Sigal, si Claire may tama kasi. Helen Razalas, parot na lang ako. Adonis Villamor, the parrot says exactly what he hears or it hears. A political parrot turns anything it hears into a propaganda. Ang galing. So, itong sa Anticler, lumalabas, political parrot. Kung ano yung sitwasyon, kung ano ang ibato laban sa kanyang amo, ang galing niya. Talagang napaka-the best niya na tagapagsalita ng Pangulo. Kaya lang, hindi yung magaling para ma-unite niya ang bansa, lalong nagkakawatak-watak. Ang galing niyang yung mga sabi niya, nakakatawa. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni BP Sara. Sinasabi niya na bumabagsak ang ekonomiya. Sa totoo lang, tumataas ang ating ekonomiya. Viral na viral ngayon yan, yung Facebook reel na yan. A few moments later, ito na, Anticler, very passionate. Magtulungan na tayo. Tulungan natin ang Pangulo para maiangat ang ating ekonomiya. So ibig sabihin, totoo talaga na bumabagsak ang ating ekonomiya. Sa nauna sinabi niya, pataas ng pataas ang ating ekonomiya. Makikita mo,
ano talaga, niluloko nilang mga pangulo ang taong bayan. Like speaker talaga, ang galing nilang magsalita. I don't know, hindi nila iniisip. Para bang iniinsulto nila ang taong bayan. Akala nila siguro, salita lang ng salita, ang taong bayan, paniwala ng paniwala. Ang Pangulo, kung magsalita, akala mo kung totoong-totoo yung sinasabi niya. Wala siya sa realidad. Ano ba yung sinasabi niya? Malapit nang matupad ang pangarap ng Pangulo nyo. Ano yung pangarap na yun? Yung daw darating panahon na wala nang magugutom na mamamayang Pilipino. Anong pangyayari na walang magugutom na ang daming naghihirap? Tapos sasabihin ng walang magugutom. Ano pa? Pabahay. Lately lang, sabi niya, pangarap natin na bawat mamamayang Pilipino magkaroon ng pabahay. Ano ba? Yung ipinagmayabang niya noong una na target natin magpatayo ng 1 million houses per year. So, sa aking termino, magpapatayo tayo ng 6 million houses. Oh, nagkaroon siya ng matino na housing secretary. Unrealistic po, Mr. Chairman, sabi niya, ang mga target na yan. Sinabihan ko na po ang Pangulo na hindi talaga kayang abutin yung 1 million houses per year. Yung 6 million in 6 years, hindi talaga. Ang kaya lang na talaga, na hirap na kami, kaya lang ito ang kakayanan namin. Ang realistic target is 300,000 na lang. Ganyan ang Pangulo. Tapos sabi niya, what? 22 classrooms lang ang napatayo. Hindi siya makapaniwala. Kasi ibinida niya sa kanyang zona na 22,000 classrooms na ang naipatayo. At papatayo pa tayo ng 40,000 classrooms until the end of my term. Salita siya ng salita. Kaya lang, reality on the ground, hindi niya alam talaga, as in. Wala talagang, I don't know, anong klase yung leadership niya. Para bang, kung ano lang sasabihin sa kanya, yun na rin. Hindi niya ina-analyze kung totoo ba yung report sa kanya. Kaya, yung pagmamayabang niya na 5,500 flood control projects natapos na bilib siya nung una. Nandiyan ang mga flood control projects na overwhelm lang. O ngayon, wala, guni-guni, substandard. Kaya ito, nagkakahirap-hirap na tayo ngayon. Umaalis ng mga investors kasi nga, grabing korupsyon na pinabayaan niya. Hindi pa niya inaamin. Hindi niya alam yung command responsibility. Wala daw siyang kasalanan sa nangyari ngayon sa korupsyon sa bansa. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga ihatag sa mga tao nga kadtong lisod kaayo ang ilang kaimtang sa ilang balay. So karon abot na gid ang yero. O na ano silang ante. Kurang ko pa dia tak pun dia. Pero shift mo ko ba? Salamat sa ilabang. Tiana. Salamat sa inabang si Matanas. Thank you. Salamat, gagawin mo siya. Wala ka diya. Ay, di nagilbihan ni ulanan kay nanay bagong asin. Ako kayo asin oh. Wala na nanay. Ako din naman pasalamat. Bumay niya ito na si Magdali. Kumasa sa sini. Hindi man pati mo biya sa tagpuan. Yung patayan. Yung patayan sa ikonsunan.